isang anak na pinahahalagahan natin. Very supportive tayo. Halos naging parang Diyos na natin ito eh. Minsan pagka, halimbawa, meron kasi, noong mga panahon kasi noon sa Novaliches, mga batang Kristiyano pa, bagong-bago pa lang kaming mga missionary doon. Nung panahon po na yon, meron pong mga kapatiran doon na lagi po siyang umaattend regular. Ngayon, nung nabuntis yung asawa niya, nagkaanak sila. Nung nagkaanak na sila, alam mo, nung dati, aktibo siya sa gawain ng Panginoon. Halos hindi mo siya makikitang uma-absent sa gawain ng Panginoon. Pero nung nagkaanak siya, halos hindi na siya uma-attend. Pag tinanong mo siya, "Oh, Brad, sister," kasi brother yon, "Bakit hindi ka na umaattend?" Hindi kasi, alam mo naman, yung anak ko, iyak nang iyak yan sa gawain. Tsaka, tsaka natutulog na yan, inaantok na kasi kailangan patulugin na maaga. Alam mo naman, bawal mapuyat ang bata. At saka, alam mo naman, di ba, naglilingkod ka sa Panginoon, bakit hindi ka na nag-a-attend? Sabi niya, hindi, kasi alam mo naman, yung asawa ko kasi, yung anak ko, ganyan-ganyan. Sabi nga, ginawa ng Diyos-Diyosan yung anak. Kaya nga po, kung may, lagi niya pang proud yung anak niya. Alam mo, anak ko, ang galing na, talino, ang bait, tsaka ang galing na magsalita. Tingnan mo, ganyan, tapos pinaharap pa minsan sa amin, ganyan. Tapos, sabi niya, pag uminom ako ng gatas, lalakas ako. Pag natulog ako, lalaki ako. Talagang kahanga-hanga po yung bata. Kaya, sabi ko, nakakatuwa naman na kung meron tayong anak na matatalino, magaganda, mabait, purihin po natin ang Panginoon. Amen? Hindi natin pwedeng ipagmalaki yun na hindi yun ay gawa ng Diyos. Sapagkat ang lahat, dapat kilalanin natin ang Diyos ang nagkaloob ng bagay na yon. Amen? Kaya kung meron tayong anak na maganda, mabait, minsan sinasabi ko, yung maraming pumupuri, lalo na kay Kim, sabi ko, pero, pinupuri si Kim, ako naman, nananalangin ako sa Panginoon, Panginoon naman mo kung babawiin yung ako ko, kasi, ayokong, sabi ko, ang papuri ay sa'yo. Kasi, nakakatuwa nga naman, na meron kang akong ganon, no, pero, tapos, tatanggapin mo yung, syempre, mana yan no? Mga ganun, parang kinukuha mo na yung praise na dapat na sa Panginoon dahil sabihin natin, purihin ng Diyos dahil ang Diyos ang nagkaloob niya. Amen? Dapat natin laging iisipin na ang nagkaloob ng ating mga anak ng magaganda at matatalino nating anak ay ang Diyos ang nagbigay nito. Amen? Kilalanin natin na ipinagkatiwala lang ng Diyos ang ating mga anak. Amen? Maging ang ating asawa. Kung nagkaroon tayo ng mabait na asawa, meron pa kayang ganon? Meron. Amen? Mabait naman yung mga asawa natin eh. Amen? May lalo ni asawa ko, happy birthday! Di ba? Puri ng Panginoon na nakakatuwa naman na binigyan ako ng Panginoon ng isang ka-teamwork sa gawain ng Panginoon na purihin ko ang Diyos. Amen? Kaya kung may ibig ipagmalaki ang kanyang asawa at mga anak, purihin niya ang Diyos. Ibalik niya ang papuri sa Panginoon. Amen? Meron kang bahay na maganda, huwag mong ipagmalaki yan. Nauundoy yan. Amen? Alam mo, pag napanoorin mo yung video na undoy, grabe, diba? Alam mo sa Forest Hill, sa Novaliches, napakagagara ng mga bahay. Yung mga artista nga, diba? Yung mga bahay nila, ang gagara, lalo na yung artistang nasa bubong, na kapatid ni Aramina, napanood ko yun eh. Tapos yung sa Novaliches, grabe, ang gaganda ng mga bahay doon. Talagang subdivision yun. Pero kita mo naman, no, yung ipinagmamalaking bahay na magaganda, asa na ngayon, naundoy, di ba? Nakita mo yung iba, mga mayayaman, nakita ko na lumipat na sila doon. Yung iba naman, nangawala na lahat naman. Kaya hindi natin pwedeng ipagmalaki yung bahay natin. Amen? Kung may bahay tayong maganda, purihin ng Panginoon. Sa loob ng Diyos yan. Amen? Amen. Palapakan natin ang ating Panginoon. Sabi nga, kayamanan, gamitin mo sa Diyos yan. Kasi sabi, yung kayamanan na yan, sabi, mag-impo ka ng kayamanan sa langit na hindi nasisira ng tanga. Amen? Amen. Mag-ipon ka ng kayamanan. Kung mayaman ka, pinagpala ka ng Diyos, gamitin mo sa kaluwalhatian ng ating Panginoon yan.
Sabi nga ng Deuteronomy 8 verse 17, pakibasa po natin. Ayan. Deuteronomy 8:17, sabi po dito, ito'y bilang pagtupad niya sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno. Amen. Sabi, huwag nating isaloob o isipin na yung kayamanan natin ay bunga ng sarili nating lakas. Minsan sinasabi ng isang masipag na tao. Sabi niya, kaya naman ako yumaman. Siyempre, alam mo na, masipag ako eh. Hindi na ako natutulog. Yung gabi, ginagawa kong araw. Kaya ganyan ako kayaman. Kaya, yan, pag-aari ko yan eh. Ito, pag-aari ko yan. Yun, pag-aari ko yan eh. Kaliwa, kanan, harap, likod. Pag-aari niya. Nagmamalaki niya sa kanyang sarili, sa mga tao, na yung kayamanan na taglay niya ay bunga ng kanyang lakas at kakayahan. Siyempre, matalino siya, marami siyang mga extra income. Ang lahat po ng yan, sabi nga, mao-ondoy lang yan. Amen? Amen. Hindi natin pwedeng ipagmalaki. Wala kang sino mang pwedeng magmalaki sa rin. Alam mo pa, pag pinagmamasdan ko yung sa Pakistan, yung baha sa Pakistan, sabi ko, Panginoon, sabi ko, yung grabe yung baha, di ba? Grabe talaga. Kaya sabi ko, Panginoon, wala po pala kami talagang ipagmamalaki sa iyo. Wala kaming pwedeng sabihin na bunga ito ng aming kakayahan, bunga ito ng aming sipag at tiyaga, kaya kami nagkaganito. Ito ay bigay mo sa amin, Panginoon. Kaya, Panginoon, maraming salamat po. Salamat sa Panginoon. Kaya kung mayroon man tayo ng ganitong mga bagay na kayamanan na yan, ipinagkaloob ng Diyos sa atin, ibalik natin ang papuri sa Panginoon. Amen? Ibalik natin. Sabi nga, mag-impok tayo ng kayamanan sa langit na hindi nasisira ng tanga. Sabi nga, gamitin natin yan sa pakikipagkaibigan ng sanlibutan. Kung gusto natin, alam mo, minsan pagdadala ng kaluluwa, gumagastos talaga eh. Kailangan natin, minsan, alam mo, nung nag-evangelize ako nung mga panahon na sa Novaliches, napakarami ng ginastos ko doon dahil yun ay gusto kong gamitin at sabihin sa Panginoon, sabihin sa mga tao na ang lahat ng pag-aari ko ay pag-aari ng Diyos at wala ako ng anuman. Amen? Kung paano tayo nilabas sa mundong itong hubad, sabi nga, sa alabok tayo nang galing, sa alabok din tayo babalik. Wala tayong madadala sa ating pag-alis. Amen? Amen. Kaya kilalanin natin na ang Diyos ang nagbibigay ng lahat ng kayamanan natin. Amen? Ng kakayahan natin, ng anumang bagay na nasa atin. Amen. Sabi, minsan po, sa awit Acts 17, sa awit 24 verse 1 and 2, sabi po dito, babasahin ko po ng mabilis. Sa awit 24 verse 1 and 2, sabi po dito, ang buong daigdig lahat ng naroon may-ari si Yahweh, ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at yaong sandigan, ilalim ng lupa, tubig at kalaliman. Ang lahat ng bagay ay dapat nakilalanin natin. Ang Diyos ang nagmamay-ari ng lahat ng bagay. Amen? Sa Acts 17 verse 25 hanggang 28. Gawa 17 hanggang 28. Sabi po dito, 25 hanggang 28. Ay, 24. Sabi dito, ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at lahat ng naroroon, ang siyang Panginoon ng langit at lupa. Kaya hindi siya tumatang sa templong ginawa ng tao, hindi na siya nangangailangan ng anuman, kaya siya'y pinaglilingkuran ng tao sapagkat siya ang nagbibigay ng buhay, hininga, lahat ng bagay sa sangkatauhan. Mula sa isa'y nilikha niya ang lahat ng lahi sa balat ng lupa. Itinakda niya ang kanya-kanyang panahon at hangganan. Ginawa niya ito pang hanapin nila ang Diyos, baka sakaling kanilang pag-aapuhap ay matagpuan siya. Ang totoo, hindi naman siya malayo sa bawat isa sa atin, sapagkat hawak niya ang ating buhay, pagkilos at pagkatao, tulad ng sinabi ng ilan sa inyong makata. Amen? Ahawak ng Diyos ang buhay natin. Ang ating hininga, ang ating lakas, sabi nga,
ang ating buhay, ang lahat ng bagay sa sangkatauhan, ang Diyos ang nagmamay-ari. Amen? Amen.